Hello, welcome to our channel. Ang topic natin ngayon is for AC circuits, all about source transformation. So this is another type of circuit analysis technique. So na-discuss na natin yung first two circuit analysis techniques like yung nodal analysis tsaka yung mesh analysis, right? So kung hindi ba napapanood yung mga previous episodes natin all about those nodal and mesh analysis, ililink na lang sa description. Particularly yung pinakahuli, yung episode 18, yung part 4 ng mesh analysis. So, ngayon, source transformation naman tayo. So, yung source transformation, from the word itself, tinatransform natin yung source. Okay? Halimbawa, meron tayong voltage source na merong naka-series na impedance. Okay, kapag voltage source, tandaan nyo naka-series dapat yung impedance. Yan. So, plus, minus, phasor siya, phasor, Vs, and then meron naka-series na Zs. Pwede natin tong i-convert into current source. Okay. So, gagawin nyo naman siyang current source na merong naka-parallel naman. Okay, kapag current source, naka-parallel naman yung impedance pag kinonvert nyo. Let's say, ito yon yung parallel impedance na equal lang din yung dapat dito sa Zs. Okay, so take note, susundin niya rin yung sign ng voltage source, ha? So kung yung voltage source, ang sign niya is positive sa taas, negative sa baba, dapat ang direction ng arrow ng current source is pataas. Okay, so it is equal now to phasor Is, yung value ng current source with a parallel impedance As. So, dapat i-connect nyo sa same terminal sa circuit. Let's say, terminal A and B. Terminal A and B. Okay? Or kung kapag baliktad naman yung polarity, pwede rin ganito. Nung voltage source, dapat yung magiging arrow nung inyong current source is pababa. So, babalik na rin natin yung polarity. Minus, plus. Okay? So, dapat, papalitan nyo rin yung direction ng arrow, pababa na siya. Okay? Nagko-conform dapat sa sign or polarity ng voltage source. Then, yung direction ng arrow ng converted current source. Okay? Or pwede nyo ring pagbalik na rin, ha? So, kung given naman is current source, okay, pwede nyo i-convert into voltage source. Kaya meron tayong symbol na ganito. Ibig sabihin, interchangeable. Pwedeng mag-convert from source, voltage source to current source, or vice versa, from current source to voltage source. Tapos, ano yung relationship ng mga values ng Vs, Is? So, yung Zs, alam na natin, di ba? Yung Zs is equal pa rin doon sa Cs. Dito sa series Z, tsaka sa parallel Zs. Tapos, using Ohm's law, yung relationship natin for Vs is equal
to Zs times Is. Or, kung gusto nyo namang nakasolve si Is is equal to Vs over Cs. So, yan yung formula natin. Okay, sige. By the way, yung source transformation ay ginagamit natin para ma-convert yung given circuit usually in a form na ma-apply na lang natin yung mga simple or basic circuit analysis technique formula like Ohm's law, voltage divider, current divider, etc. Okay? So, yun yung goal ng source transformation. Mapasimple yung itsura ng circuit na magagamit na lang yung mga basic circuit analysis technique natin. Sige, to illustrate how can we apply source transformation, let's solve some problems. So, for problem number 1, find phasor IO for the given circuit. Okay, find the current IO for the given circuit. So, using source transformation tayo. So, ito yung current IO. Hanapin natin. So, kapag gumagamit ng source transformation, check nyo kung ano yung possible source na pwedeng i-convert. So, maghahanap kayo ng current source na may nakaparallel na impedance or maghahanap kayo ng voltage source na may nakaseries na impedance. So, sa circuit natin, isa lang naman yung current source, right? Or isa lang yung source natin, which is a current source, 8 angle 90 degree amps. So, notice, may nakaparallel sa kanya na to, na impedance na yan. So, pwedeng i-convert into voltage source. O, convert natin to into voltage source ngayon. Okay, so yung Zs, ito, yung series, 4 ohm, tsaka negative J3. So, add nyo lang yon 4 minus J3. Then, hahanapin natin yung value ng Vs, right? So, Ohm's law, Vs is equal to Zs times Is. Which is, substitute the value 4 minus J3 times yung Is na 8 angle 90 degree. Sige, so gamitan natin ng calculator. Okay, lagay nyo yung calculator in complex mode. So, mode 2. Then, usually naka-degree yung angle mode natin. So, shift setup 3. So, input natin yung 4 minus 3i times 8 angle 90. Sige, so ang value ng source natin is voltage source is 24
plus 32J volts. Yan. So, itatransform na natin to into voltage source with a series impedance. So, pag dinrawing natin, magiging ganyan. Voltage source na merong naka-series na impedance. Okay, take note kung saan naka-connect yung yung kinonvert natin dito, di ba? Sa terminals na yan. Okay, so dyan nyo rin i-connect yung remaining part ng circuit. Ito, ikakopy na lang natin. Yan. Copy natin to. Okay, delete natin. Okay. So, copy natin yung remaining part ng circuit na lang para hindi na tayo mag-redraw. Ito yun, di ba? Na i-connect natin dito. Dito sa dalawang terminal na yan. Okay, i-connect nyo ngayon. Diyan. Okay. So, current source to kanina, co-convert na natin ngayon into voltage source, right? So, this will be, take note yung direction ng current is pataas. So, dapat ang sign nito is plus, minus. Sa taas is positive, sa baba is negative. So, ano yung value ngayon ng voltage source natin? 24 plus J32 volts. Anong value nitong ZS? ZS ngayon is yung 4 minus J3. 4 minus J3. Okay, ngayon, check nyo kung pwede nyo na bang mahanap ng madalian yung I.O. with this transform circuit. Okay, hindi pa kasi meron ka pang series to parallel connection, right? So, hindi mo ma-apply direkta yung voltage divider or current divider. So, pwede pa tayong mag-transform uli. This time, ano na yung pwedeng i-transform? Meron tayong voltage source ngayon na merong series impedance. Okay? So, convert uli natin into current source. So, convert to current source naman. So, pwede kayong mag-convert multiple times dito kapag gumagamit kayo ng source transformation sa circuit analysis. Hanggang mapasimple nyo nga yung itsura ng circuit na pwede nyo na lang applyan ng either voltage divider, current divider, or simple Ohm's law. Okay? So, bale magiging value ng ZS natin ngayon is bale, ito is naka-series, right? Yung 4 minus J3 plus 2 plus 1J. So, 4 minus J3 plus 2 plus 1J or J1. So, magiging 4 plus 2, 6. And then negative J3 plus J1, negative J2. So, ito yung bagong ZS natin. Okay, yung current source naman, ang value niya, IS is Ohm's law pa rin, VS over ZS naman. Right? So, yung VS, ang nakuha nating value is 24. 24 plus J32 divided by itong ZS na yan. So, 6 minus J2.
So, gamitan nyo ng calculator. Input, fraction 24 plus 32j or I over 6 minus 2i. Okay. Ang value ng current source ngayon, eksakto, equal to 2 plus J6 amps. Okay. So, i-convert ngayon natin into current source etong part na to. Okay. Convert to current source. So, magkakaroon ka na ng current source na merong parallel impedance. So, gagawin mo ng parallel yung impedance sa kanya. Yan. So, dito may ko-connect ngayon sa terminal na to, itong dalawa, yung remaining part ng circuit na hindi na-convert, which is, eto, dito sa portion na yan, right? Okay, so ika-copy ko na lang, copy. Iko-connect ngayon natin dito. Okay, so aalisin natin to, tanggal na yan. Yan lang. Ko-connect ngayon natin. So anong value nitong ZS? 6 minus J2. 6 minus J2 ohms. And then, yung current source, take note, yung sign ng voltage source is plus minus. Taas is plus, baba is minus. Anong direction ng arrow? Pataas. Okay? Ang value is 2 plus J6 amps. 2 plus J6 amps. Yan. So, sa itsura ngayon ng circuit natin, pwede na bang gamitan ng isang circuit, basic circuit analysis formula? Yes. Current divider na lang to, right? Kasi, parallel na tong tatlong elements. So, mahanap mo na ngayon yung I.O. At the same time, may total current source ka na 2 plus J6. So, using current divider, so paano ulit yung current divider? Naturo ko naman na to sa mga previous episode. So, yung I.O. is equal to the admittance doon sa branch kung saan kino-consider or hanapin si I.O. Bale, itong series 1 ohm tsaka negative J2. So, ang admittance nyon is 1 over 1 minus J2. Ang admittance or Y is the reciprocal ng impedance, di ba? So, yung impedance nito is yung series 1 minus J2. Kaya, yung admittance is reciprocal nun, 1 over 1 minus J2. Review sa admittance. Okay? Over the sum of the admittance nung mga branches. Tatlo. So, 1 over, eto, ZS, which is 6 minus J2 plus 1 over J5. Okay? Then plus 1 over, eto ulit, yung branch na yan, 1 minus J2. And then, i-multiply nyo tong ratio na to sa total current source or yung supplied current source, which is 2 plus J6. So, yan agad yung value ni I.O. Compute nyo na lang sa CalQ. So, 1 over 1 minus 2i over 1 over 6 minus 2i plus 1 over 5i plus 1 over 1 minus 2i times 2 plus 6i equals. Okay, convert into polar.
shift to 3. Okay, 6 point, approximately 6.576 angle 99.462 degree amps. Okay, so ito yung I/O using source transformation. Okay, sige. Next, problem number 2. So, find current I for the given circuit. Okay. So, given this circuit, find the current I. So, again, using source transformation tayo, So, naka-time domain pa yung mga values ng elements. So, i-convert muna natin into phasors. So, yung current source natin, 8 sine 200t plus 30 degree. Pwede nyo namang i-retain as sine, pero, di ba yung nakasanayan kasi natin, kino-convert natin into cosine. So, convert na lang natin into cosine. So, for the IS, which is 8 sine 200t plus 30 degree amps, pag kinonvert natin to into cosine, so same amplitude 8, gagawin natin cosine, same, omega t, so 200t, then plus 30 degree, copy yung original phase, pero ma-minusan natin ng 90 degree, di ba? So, bale, magiging 8 cosine 200t minus 60. Okay? Minus 60 degree amps. Yan. So, pag naka-cosine na, direkta na nating i-convert into phasor as, so in polar form, amplitude 8, angle, phase, negative 60 degree. Okay? Ito yung IS. Tapos, dun sa inductor tsaka capacitor, yung inductor natin is 5 millihenry. So, ang kanyang ZL is J omega L. J omega, yan yung coefficient ni T sa cosine or sa sine, which is 200. So, omega natin is 200 rad per second. So, substitute nyo sa omega sa J omega L. So, J 200 times L, which is 5 millihenry. So, 5 times 10 to the negative 3 kapag milli. So, ilan na yan? That's J, kasi ito is 10, 100 times 10 to the negative 3. So, makakancel, 1 na lang. 1J na lang. Okay, J ohms or J1 ohm na lang. Next, para naman sa capacitor, ang value is 1 millifarad. Ang ZC niya is 1 over J omega C, right? 1 over J
Omega uli, same, 200, divided times 1 millifarad. So, 1 times 10 to the negative 3. Okay? So, this is 1 over J, that's negative J. So, ito magiging 1 over, ano to, 0.2, right? Okay. So, ano yung 1 over 0.2? 5, right? So, negative J, 5 ohms. Yung capacitor. Yung impedance ng capacitor. Okay, so ngayon, ko-convert na natin, copy the same circuit, convert to phase source yung mga value. So, itong current source, gawin ko na siyang, 8 angle, negative 60 degree, right? Pero naka-cosine na siya yan, ha? Tapos, yung 5 millihenry, gagawin na natin J1 or J ohm na lang. Tapos, yung 1 millifarad capacitor, gawing impedance niya, negative J5 ohms. Okay, so paano isa-solve ngayon si I? So, convert na rin natin itong I into phasor I. So, magso-source transformation muna tayo. Obviously, may current source na may nakaparallel na impedance or resistance na 5 ohms. E di convert natin to voltage source. So, convert to voltage source. So, say S is same value, yung nakaparallel na resistance, which is 5 ohms. Tapos, yung VS, bale, Ohm's law, IS times ZS. So, yung value ng IS is 8 angle negative 60 degree, times 5, yung ZS. So, 8 times 5 lang yan, 40. Then, angle negative 60 degree. Okay? Negative 60 degree volts na siya. So, pag kinonvert ngayon natin, magiging voltage source na siya na may naka-series impedance. Okay? Yan. So, ang value nitong ZS is 5 ohms, right? Ang value nitong voltage source, anong direction pala ng current? Upward, right? So, ibig sabihin, ang polarity dapat ng voltage source, positive sa taas, negative sa baba. So, VS ngayon natin ay 40 angle negative 60 degree volt. So, dito sa terminal na to, dalawang terminal na yan, ganyan i-connect yung natirang part ng circuit. So, diba, dito tayo nag-source transformation. Okay. So, putulin nyo dyan yung circuit, copy nyo tong remaining part. Okay, ito. I-connect nyo ngayon dito sa transformed. Delete na nga natin. Dito sa transform voltage source, right? Putol. Yan. I-connect ngayon natin dito. Yan. So, ano nang itsura ng circuit natin? Pwede na bang i-analyze using simple circuit analysis formula? Yes, kasi may voltage source ka na lang na naka-series ito, yung mga impedance na yan. Eh di makukuha mo na si I using kahit Ohm's law na lang, di ba? Okay, using Ohm's law, bale, ito yung impedance natin, series. Current I is equal to VS
over total Z or yung total impedance na isasum up mo lang to kasi naka-series yung mga elements, right? So, Vs is 40 angle negative 60 degree divided by the sum, okay, nung mga impedances. So, 5, 3, J2, negative J5. So, 5 plus 3 plus J minus J5. Okay? So, input mo na lang yan sa calculator. Input natin to sa calcu. So, fraction 40 angle negative 60 divided by 5 plus 3 plus I minus 5I. Okay, in polar, kasi ko-convert natin into time domain, di ba? Shift to 3. Okay. Approximately, so in decimal, 4.472 angle of negative 33.435 degree amps. So, naka-phaser to. Ko-convert natin to time domain I, small I. So, that's equal to the amplitude, 4.472. Tapos, cosine na tayo, di ba? Cosine omega t. Ano si omega? Check natin. Omega ay 200 rad per second. So, 200 cosine 200t, then plus yung phase angle na negative 33.435 degree amps. Okay? Yan yung answer in time domain. Okay, next, number 3. Find VO for the given circuit. Yan. So, hanapin daw natin yung VO, yung voltage across sa 80 ohm resistor given this circuit. So, naka-time domain pa tayo. Convert muna natin to phasor. Convert to phasors. So, dito muna sa voltage source natin, Vs 5 cosine 10 to the 5th power t. So, pwede nyo lagyan ng 0 for the phase angle B. So, in phasor, so naka-positive cosine na siya, pwede nang i-convert direkta to phasors in polar. So, equal to the amplitude 5, angle 0 degree volts. Okay. Tapos, yung inductor tsaka capacitor, convert natin into impedance. So, dito muna sa inductor, 0.4 millihenry. Ang ZL niya is J omega L. So, J omega, yan yung coefficient ulit ni T sa cosine. Itong 10 to the 5th, right? So, omega is 10 to the 5th rad per second.
So J omega, which is 10 to the 5th, times the inductance na 0.4 milli times 10 to the negative 3. Okay. So ilan to? J, kasi magiging ano to? 10, 0.4 times 10 to the 4 na lang. Magiging 4 times 10 to the negative 4 na to, right? So makakancel mo yung negative 4 dito sa 5, magiging 10 to the first times 4. So 40J. Okay, 40J na siya. J 40 ohms. Tapos sa capacitor naman, capacitor is 0.2 micro. So 0.2 micro, we have ZC is equal to 1 over J omega C. Okay. 1 over J omega is 10 to the 5th. And then times 0.2. 0.2 pag micro times 10 to the negative 6. Okay, so magiging ito is 1 over J is negative J. So ito is magiging 10 to the 5th times 2 times 10 to the negative 7. Right? So makakancel mo na to, may matitira kang 2 over 10 to the second. Okay. Diba that's 1 over 50. So 1 all over 1 over 50, 50. So J50, negative J50 ohms. Okay, sige. Convert natin into phasor yung mga values ng elements. Copy the same circuit. So papalitan natin tong voltage source ng 5 angle 0. 5 angle 0 degree volts. Etong capacitor, papalitan natin ng negative J50 ohms. Itong inductor, papalitan natin ng J40. Yan. Tapos gawin na natin phasor VO muna itong output. So using source transformation, check nyo agad kung ano yung pwedeng i-transform. Isa lang naman yung source natin, voltage source. So obviously, siya lang yung itatransform natin to current source. So meron naka-series sa kanya na 20 ohm. So ibig sabihin, yung ZS is yung 20 ohm. Tapos yung IS value using Ohm's law, VS over ZS. So value ng V natin, VS is 5 angle 0 degree volts divided by ZS na 20 ohms. So di-divide nyo lang. Okay, 5 divided by 20, that's 1/4 or 0.25. Then same angle 0 degree volts. So ko-convert na natin into current source. Okay, current source na merong nakaparallel na equivalent impedance, ZS. Yan. So ano yung value natin dito? ZS is 20, right? So 20. ZS is 20. Tapos, ano yung sign? Sa taas, positive. Sa baba, negative. So, dapat pataas yung direction ng arrow. Ang value is 0.25 angle 0 degree amps. So, dito nga sa terminal na to, dalawa, i-connect yung remaining part ng circuit. Oops. Which is, saan natin pinutol? Ito yun, di ba? Dito sa dalawa.
So, ito yung i-connect natin. Itong part na to. Okay. So, connect lang natin. Connect. Yan. Ano palang value neto? Negative J50. So, ano nang circuit natin ngayon? So, hindi pa siya simple circuit kasi meron kang parallel to series. Series to, tas mga parallel. Right? Okay? Or actually, pwede na pala. Pwede nating gamitan ng current divider. Diba? Current divider, tapos makukuha natin yung current dito. Okay? Diba? Tapos Ohm's law. Pwede. Or gusto nyo, i-transform nyo pa. Pwede nyo pang i-transform. Kasi, meron tayo this time na current source na merong nakaparallel na impedance. This time, dalawa. Dalawang parallel impedance na ZS, yung 20 ohm, tsaka negative J50. Okay? Para mas sumimple uli, kasi hinanap natin si VO. Okay? Pag na-convert natin into voltage source ito, magiging current divider na lang a-apply natin. Okay? Sige, ganun na lang try natin. Mag-convert muna ulit tayo ng source. So, from current source, ko-convert ko to voltage source. Okay? So, convert to voltage source naman. So, bale yung ZS natin, parallel na siya na, eto, parallel C20 kay negative J50 ohms, right? Anong formula natin doon? Pwede yung product ng impedances, right? Over sum. Or pwede rin yung 1 all over 1 over 20 plus 1 over negative J50. Kapag reciprocal of sum of reciprocal. Kapag parallel, di ba? So, anong mako-compute nating value dyan? Sige, yung 1 all over 1 over 20 na lang. 1 all over 1 over 20 plus 1 over 50, negative pala, negative 50i. Okay, ito. Sige, yung exactong value ilagay natin. 500 over 29 minus 200 over 29J ohms. Okay. Next. So, hahanapin natin yung value nung VS, right? So, Ohm's law lang. So, VS is IS times ZS. So, yung IS natin, 0.25. 0.25 angle 0 times etong ZS na yan. So, 500 over 29 minus J200 over 29 ohms. So, input 0.25 angle 0 times 500 over 29 minus 200 over 29i.
Okay, sige. Sulat natin yung exact value. In fraction, 125/29 minus 50/29 J volts. Okay. Tapos, i-convert na natin yung circuit. So, itong current source na to, na may nakaparallel na impedance, i-convert natin into voltage source na may naka-series na ngayong impedance. Yan. Okay, ito yung ZS na nakuha natin. Anong nakuha natin? 500/29 minus J200/29. So, 500/29 minus J200/29 ohms. Tapos itong voltage source, anong sign or anong polarity? Upward kasi si current source. So, dapat ang polarity is positive sa taas, negative sa baba. Anong value? Ito. 125/29 minus J, 50/29 volts. Tapos, connect natin yung remaining part ng circuit. So, dito natin i-connect sa dalawang terminals na yan. Kung saan din nakakonect yung current source. Dito. Di ba dito yan sa portion na yan? Okay, so ang connect lang natin is ito, yung series na yan. J40, sige, sulat ko na lang. J40 ohm, tsaka yung 80 ohm. J40 ohm, 80 ohm. Tapos hahanapin si phasor VO dito sa 80 ohm resistor. Okay. Yan. So, voltage divider na lang yan. Kasi meron kang voltage source na connected across it is series impedance. So, using voltage divider na lang yan. Using voltage divider. So, paano nga uli ang voltage divider? Naturo ko na to sa previous episodes. So, kung hahanapin si VO, VO is equal to the impedance or resistance kung saan hinahanap si VO, itong 80 ohm, di ba? So, 80 over yung sum ng impedances sa circuit. Bale, ito, tsaka ito. Sige, copy ko na lang tong ZS. ZS plus itong J40 plus 80. Okay. So, sa ratio na to, ita-times natin yung total voltage source or yung supplied voltage. So, times dito. Dito sa VS natin ngayon. Copy. Yan. Yan yung voltage divider. Sige, input nyo sa calculator. So, 80 over 500/29 minus 200/29i plus 40i plus 80 times 125/29 minus 50/29i. Okay, in polar, shift to 3.616. Approximately
3.616 angle of negative 40.601 degree volts. So, kailangang i-convert to time domain, di ba? So, in time domain, VO is approximately equal to the amplitude 3.616. Then, cosine omega t. Omega natin is 10 to the 5th. 10 to the 5th, diba? So, cosine 10 to the 50 plus yung phase angle negative 40.601 degree volts. So, this is the answer. Okay, next. Let's have problem number 3. Sige, problem number 4. Find phasor Ix. Okay, so yan. So, hanapin natin yung phasor Ix given this circuit. So, yung Ix ay ito, yung current flowing dito sa branch na to. Sa series RC, 4 ohm, tsaka negative J3 ohm. Yan. So, paano natin i-analyze? Meron tayong dalawang source. Okay? Voltage source, tsaka current source. Ang hinahanap kasi natin is Ix. So, possible, gawin natin, kailangan meron tayong circuit na may parallel elements connected across a current source para mahanap yung Ix na to using current divider. So, try natin, ang i-convert natin is yung voltage source. Okay, hanggang magkaroon tayo ng resulting circuit na, yun nga, na meron lang mga parallel impedances connected across sa current source. So, simulan natin dito sa voltage source na yan. Convert natin to current source. May voltage source in series with the impedance na yan. So, convert
to current source. So, bale yung ZS is, ito, yung series, 2 ohm tsaka J4 ohm. So, 2 plus J4. Tapos, ang value ngayon nung IS is Ohm's law. So, VS times ZS. So, si VS natin is 60 angle 0 degree. 60 angle 0 degree. Ay, baliktad. Baliktad. IS pala tayo. So, VS over ZS. So, 60 angle 0 divided by ZS na 2 plus J4. So, compute nyo sa calculator. So, 60 angle 0 divided by 2 plus 4i. 6 minus 12i. So, 6 minus 12i or J12 amps. So, pag pinalitan natin into current source, so meron ka ng current source in parallel with the impedance. Okay. Anong value natin ng impedance? 2 plus J4. 2 plus J4. Tapos, ano yung direction ng current? So, dahil ang polarity ng voltage is positive sa taas, negative sa baba, upward. Okay. Ang value niya is 6 minus J12. 6 minus J12 amps. Tapos, i-connect natin across these terminals. Yung natirang part ng circuit, bale dito sa part na yon. Okay. Ang natira is ito. Copy natin. I-connect ngayon natin ngayon dito. Okay, yan. So, hindi pa siya totally parallel, right? Kasi, meron kang nakasingit na negative J2 ohm dyan eh, right? Kung wala sana siya, parallel na, right? So, magko-convert pa tayo. Okay? Convert pa natin back to voltage source. Ito. Meron ka ngayong current source na merong nakaparallel na impedance, which is itong dalawang parallel na yan. Yung ZS saka yung 6 ohm. Okay, so convert pa natin to voltage source muna. Convert to voltage source. So yung ZS natin ngayon is parallel 2 plus J4 kay 6 ohm. Right? So, anong formula natin dyan? Pwede yung 1 all over 1 over 2 plus J4 then plus 1 over 6. Okay, sige. Gamitan natin ng calcu. So, 1 over 1 over 2 plus 4i plus 1, 6. Okay. 2.4 plus 1.8 G equals 2.4
plus J 1.8 ohms. Anong value ni Vs? So, si Vs naman, Ohm's law, yon yung Is times As. So, yung Is, ang value natin ay 6 minus J12. So, 6 minus J12 times yung impedance As 2.4 plus J 1.8. So, using your calculator, 6 minus 12i times 2.4 plus 1.8i. Okay, 36 minus 18J volts. Yan, pwede natin i-convert yung current source into voltage source na merong naka-series impedance. So, ano yung ZS natin ngayong bago? Ito, 2.4 plus J 1.8. 2.4 plus J 1.8 ohms. Ano yung direction or polarity ng voltage source? So, dahil pataas yung arrow ng current source, ang sign niya is positive sa taas, negative sa baba. Ang value ay 36 minus J18. So, dito natin i-connect sa terminal na yan, yung natirang part ng circuit. Saan tayo pumutol? Dito tayo kumuha ng current source, diba? Dito tayo nag-convert. Dito ngayon natin i-connect. Okay? So, putulin ngayon natin. Connect natin yung remaining part ng circuit. Connect natin dito. Connect natin dito. Yan. So, pwede na bang i-analyze using current divider? Hindi pa. Kasi, series to parallel ka po. Right? Isa pang conversion. Convert mo pa into current source ito. Right? Para maging parallel na. Last conversion na yun. Sige. So, convert again to current source. So, yung ZS is kasama tong negative J2 in series with ZS, right? So, 2.4 plus J 1.8 minus J2. Okay? So, ilan yan? 2.4, 1.8J minus J2. That's negative 0.2J. Okay, ohms. Tapos, yung IS is ohms law lang din, VS over ZS. So, ano si VS natin? 36 minus J18 divided by itong ZS na 2.4 minus J 0.2. Anong value niyan? 36 minus 18J over 2.4 minus 0.2I. Okay, sige. Kuhain natin yung exact value. In fraction, 450 over 29
minus 180 over 29J amps. Okay. So, pwede na nating i-convert. Convert na natin yung circuit. So, gagawin na natin current source na merong naka-parallel impedance. So, dahil yung sign ng voltage source is positive sa taas, negative sa baba, pataas yung direction ng current. Tapos, ang value is, ito. So, 450 over 29 minus J, 180 over 29 amps. Tapos, itong Js natin, 2.4 minus J, 0.2. So, 2.4 minus J, 0.2. So, dito natin i-connect sa terminal na to yung natirang part ng circuit, yung hindi kasama sa kinonvert. Bale, ito yon, di ba, dito. So, ito na lang yung i-convert natin, ay i-didikit natin dun sa circuit. So, series na 4 ohm tsaka negative J3. Sige, drawing ko na lang. Series na 4 ohm tsaka negative J3. Tsaka yung current source. Itong current source na to, ni-retain natin kasi nga, yung plano natin sa circuit, di ba, maging naka-parallel yung impedances together with current sources. So, since current source siya, ni-retain ko siya. Para pwede nating i-combine sa current source na to. Pwede yon. Pwede kayong mag-combine ng current source sa parallel circuits. Ang value is 5 angle 90. Tapos, hahanapin na natin si IX. So, parallel na siya, right? Pwede nyo nga i-combine to, yung dalawang current source. So, paano mag-combine ng current source na naka-parallel? Halimbawa, itong dalawa. Isang pataas, isang pababa. Pwede nyo i-combine yan as single current source. Let's say this is 5 amps. This is 2 amps. Pwede siyang, kung ano yung mas mataas, 5 amps, anong polarity or anong direction ng current? Pataas, di ba? So, pataas din yung final value, yung single value equivalent ng current source, pataas yung direction. Pero yung magnitude niya is yung difference nung 5 at 2 kasi magkasalungat. So, 5 minus 2, 3 amps. So, equivalent nito is pataas na 3 amps. Paano pa ganito? Dalawang pataas, 5 amps, 2 amps. Eh di obviously, i-add mo. Para silang direction pataas eh. So, final value or single value is equivalent to current source na ang direction is pataas. Then, sum nitong 5 plus 2 amps, 7. Okay? Paano pag ganito? So, parehong pababa. So, 5 amps, 2 amps. Obviously, parehong pababa, i-add mo sila, tapos yung final direction ng single equivalent current source is pababa. Okay, so pababa na 5 plus 2, 7 amps.
Okay. Paano pag ganito? Pababa si 5 amps, pataas si 2 amps. So, mas mataas ngayon yung pababa. Opposite direction eh. Isang pababa, isang pataas ulit. So, magiging direction nitong current source is pababa. Kasi mas mataas yung pababang current source na 5 amps kumpara kay 2. Pero i-minus nyo yung pinaka magnitudes ng dalawa. 5 minus 2, 3. 3 amps na pababa. Okay. So, ganyan mag-combine ng current source. So, pwede nyo pang dagdagan ng mga current source. So, applying the same concept as long as nakaparallel yung mga current sources. So, pwede nating i-apply yan dito. Nakaparallel, di ba, yung dalawang current source. So, i-add nyo ngayon. I-add kasi parehong upward. So, as a single current source, magiging ganito. Pataas, pero i-add nyo yung values ng current source. So, ito, plus, yung value nito, 5 angle 90. 5 angle 90 degree. Okay, tapos saka nyo i-connect ito. Itong dalawang parallel impedances. So, anong value nito? 2.4 minus J0.2. 2.4 minus J0.2 ohms. Ito is 40 ba? 4 ohms lang. 4 ohms saka negative J3. So, 4 ohms lang to. Times negative J3. Tapos dito natin nahanapin yung IX. Yan. So, pwede na kayong mag-current divider. Using current divider rule. So, hanapin natin to, di ba? Yung current sa branch na to. So, IX is, okay, again, yung formula ay yung admittance nung considered branch kung saan hinahanap yung current IX. Bale, reciprocal nung impedance na to na series 4 minus J3 ohm, right? So, 1 over 4 minus J3. Then, over the sum nung admittances nung dalawang branch na yan. So, ito, 1 over 2.4 minus J ano yan? 0.2 plus 1 over admittance ulit nito. So, same. Ito, yung 1 over 4. Mali. Wala nang over. 1 over na agad. 4 minus J3. Then, times dito sa current source na yan. Urong natin. Sige. Okay, times dito. Hindi pa rin kasya. Yan. Ito yung total current source. So, yan yung i-input nyo ngayon sa calculator.
So 1 over 4 minus 3i over 1 over 2.4 minus 0.2i plus 1 over 4 minus 3i times 450 over 29 minus 180 mali. 180 over 29i then plus 5 angle 90 equals. Okay. Ito yung sagot. Sakto pala siya. In polar, shift to 3. Okay, approximately 5.238 angle 17.354 degree. Amps. Excuse me. Okay, so nakakailang problems na tayo. Nakaka-4 pa lang ata, no? 4. Okay, o sige. So, sige. Hanggang dito muna. Tuloy na lang natin. Let's have part 2 na lang next time. Solve pa tayo ng more problems for the same topic. Source transformation. Okay, so sige, end ko muna yung ating video tutorial. See you on my next one. I hope you learned something from this video. God bless everyone. Bye-bye.